Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawin po natin na reaction itong naging vlog nito si Bay Papaya dito sa Ka-Business Official, na talaga namang inulan o binagyo pa nga ata ng mga negatibong komento laban dito kay Bay Papaya. At ang naging dahilan nito mga ka-business, mga kapapi, ay yung naging pagpuna nito si Bay Papaya dito sa mga kapatid niyang kagwang. At dito sa vlog na ito mga ka-business, mga kapapi, ay talaga namang intro pa lang ay marami ng mga ka-business viewers ang nagtaas ng kilay dito kay Bay Papaya. Dahil nga medyo hindi maganda daw ang naging dating ng pagpuna nito si Bay Papaya dito sa mga kapatid niyang kagwang. At ito mga ka-business, mga papi, panoodin natin yung intro ng vlog na ito. Sarap ng buhay. Masahod na sa 15,000. Sarap ang buhay, oh. Sana all na lang. Teka. Teka, may kamera, galaw-galaw na. Pansin ko kasi hindi pa naugasan yung ban. Ito kasi Itong driver kasi din mga business. Pagdating dito, pagpasok, dandal ka agad. So sige lang, mapanood naman ito yung iba natin mga kapatid na kagbuwang eh. Oo. Sabi ko yun. Naalala nyo ba yung sinabi ni Kuya? Na pahalagahan nyo kung anong binigay sa atin. Kasi yung hindi nyo pinahalagahan, ay ngayon pa lang, magpapaalam na kayo. Yun mga ka-business, mga papi, intro pa lang po yan. Intro pa lang yan ng vlog ni Bay Papaya dito kay Ka-Business Official. At dito pa nga lang po sa intro na ito, sabi ko nga, ay marami ng mga ka-business supporters at viewers ang talaga namang nagtaas ang kilay dahil nga sa mga binitawang pananalita nito si Bay Papaya. Bagamat sinabi dito ni Bay Papaya na siya ay naatasan nitong si Ka-Business na siya muna yung mag-vlog at i-real talk nga daw itong mga kapatid niyang kagwang, dahil nga sa nakita nila na medyo hindi gumagalaw itong mga ito. At alas 9 na nga daw po nun ay hindi pa nalilinisan yung van.
At itong mga kapatid niyang kagwang ay nakita niyang nandito, nagtitipon-tipon sa kusina o dito sa kagwang quarters. At yun nga, nakita niya si Kenneth ay ando sa kwarto, pahiga-higa o nakaupo ata yun nung pasok niya doon. At sinabihan niya na sarap ng buhay, sana all. O sana all na lang. Tapos itong si Damo ito si Kuya Damo ay sinabihan din niya na parang kwinenta pa niya yung sweldo nito si Kuya Damo na sumweldo nga daw ng 15,000. Tapos maganon-ganon lang, paupo-upo lang. At maging ito si Bornok na kumakain ay nasita din niya. Na pagkadating nga daw ay parang inuuna ay andumaldal o ang magkwento. Tapos kakain. Habang yung banya daw ay sa ganong oras ay hindi pa nalilinisan. At dito ay medyo dumipensa itong si Kuya Damo. Na kasi daw nung umaga yata ay naulan. Pero sabi nito si Bay ay dapat magpayong. Kaya sabi ni Kuya Damo ay wala din kwenta yung paglilinis kung lilinisan mo na naulan. Kung sa isang banda may punto dito si Kuya Damo na parang ang hirap naman nga linisan ng van habang umuulan. Kaya lang ay di nung panahon nga po na nag-vlog na ito si Bay Papaya ay wala nang ulan eh. Kumbaga tila na pero wala pa rin kumikilos sa kanila para maglinis ng van. Bagamat dito mga kabisnes mga kapapi, kung tutuusin may punto itong si Bay Papaya eh. May punto ito doon sa ginawa niyang pagpuna. Dahil nakita nga niya na itong mga kapatid niyang kagwang ay walang kumikilos. Anin ko ito si Bornok at kumakain pa ito si Bornok eh. Pero yung iba, na doon ng mga nakaupo lang. At si Kenneth nga ay naando sa kwarto at paupo-upo o pahiga-higa din lang doon. Kaya lang ang hindi maganda dito mga kabisnes mga kapapi ay yung paraan ng dideliver ng salita nito si Bay. Na mapapansin talaga natin mga kabisnes mga kapapi na may pagkabosi. May pagkabosi yung kanyang dating. Tapos isa pa yung pagkakasabi mo na kung di papahalagahan ng mga kapatid mong kagawang, yung sinasabi ni kabisnes ay magpapaalam na sila. Na para bang inuutusan mo sila na kung hindi din na sila susunod ay umalis na sila. Umalis na sila sa kabisnes family. Parang ganun kasi yung dating Bay. Tapos kung talagang na halimbawa ng naatasan siya ni kabisnes, napunahin itong mga kasama niyang kagwang o itong mga kapatid niyang kagwang dahil nga hindi gumagalaw ay medyo tanghali na dahil alas 9 na nga po noong oras na yon. Kumbaga, kung siya'y naatasan ni kabisnes na manita doon sa mga kapatid niyang kagwang, dapat inilagay din niya yung kanyang sarili bilang si kabisnes. Dahil si kabisnes, pag ito'y nanita, mga kabisnes, mga kapapi, hindi ganito. Hindi ganito magsalita itong si kabisnes. Bagamat straight to the point itong si kabisnes magsalita. Pero hindi ganun na parang boss. Malumanay, may pakiusap, may pagpapaunawa. Ganyang klaseng magsalita itong si kabisnes. Hindi katulad doon sa paraan ni Bay Papaya ng pananalita na may pagkabosi. Totoo yun mga kabisnes mga papi. Kahit ako naramdaman ko yung pagiging bossy doon ni Bay Papaya. At sabi ko nga walang masama doon sa pagpuna doon sa mga kasama niya na hindi gumagalaw ng mga oras na yun. Natanghali na nga hindi pa gumagalaw. Walang masama doon. Walang masamang pinaalalahanan niya yung bawat isang kasama niya. Na syempre sinesweldohan nga naman ni kabisnes eh. Dapat gumagalaw. Dapat hindi pa upo-upo. Lalo na nga't may trabaho pang nag-aantay. Magpa-upo-upo ka dyan, magpa-banding-banding ka, magpa-banjing-banjing ka dyan. Kung wala ng trabaho. Kung wala na kayong gagawin trabaho.
Pero yung magpa-banjing-banjing kayo, na may nag-aantay naman trabaho, may nakatenggang trabaho dyan, hindi naman talaga tama yun mga ka-business mga papi. Nasabi ko nga, ay yung parang kasi ng pagsasabi nitong si Bay Papaya, ay hindi din maganda. Medyo masakit sa tenga. Yun yung pinaghihimutok ng mga viewers. Na kung tutuusin, kung babasahin isa-isa ni Bay Papaya, yung mga comment ng mga viewers, bagamat yun ay laban para sa kanya, bagamat yun ay pagpuna laban sa kanya, o pagkontra doon sa paraan ng kanyang pagdi-deliver ng salita, o doon sa ginawa niyang pagpuna dito sa mga kapatid niyang kagwang, ay magiging isang lesson yun sa kanya. Kumbaga, hindi dapat binibigyan yun ni Bay Papaya na negatibong pagtingin o pag-unawa. Bagkos ay gawin niya yung tungtungan. Para nang sa ganun, ay sa susunod, hindi na niya magawa o mabanggit yung ganong klase ng pagpuna. Sabi ko nga, tama naman yung ginawa niyang pagpuna eh. Mali lang ay yung pagkakadeliver niya ng salita. Sabihin na natin na itong si Bay Papaya kasi ay Bisaya. Medyo matigas magsalita. Pero kasi mga ka-business mga kapapi, iba eh. Iba yung pagkakadeliver niya ng salita eh. Bukod sa matigas, ay talagang sabi ko nga ay may tama naman yung ibang mga komento doon na may pagkabosi yung dating ng pananalita nito si Bay Papaya. At para sa akin, Bay Papaya, huwag mo ikasasama ng loob yung mga komentong yan ng mga viewers. Bagkos ay gawin mong tungtungan para mas mapaunlad mo pa yung iyong sarili. At dito dapat ma-realize mo, Bay Papaya, na yun palang paraan ng iyong pagde-deliver ng salita ay hindi maganda para doon sa ibang viewers o doon sa maraming viewers, dahil majority na nag-comment dyan ay pagpuna sa'yo, negatibo laban sa'yo. Ibig sabihin, yung ganong klase ng pagde-deliver ng salita ay para sa karamihan ng viewers, ang dating nga nun ay pagiging bossy. Ayaw nila ng ganong klase ng pananalita o pagde-deliver ng salita. Naku, pwede kang pumuna. Pero sabi ko nga, kung inatasan ka ni ka-business na mamuna, ilagay mo dapat yung sarili mo bilang si ka-business. At alam mo kung paano mamuna itong si ka-business. Malumanay, pero may dating. Ganun mamuna si ka-business. Papangaralan ka niyan, pero hindi ka masasaktan. At masigit mong mauunawaan yung sinasabi niya dahil hindi siya nakakasakit. Nakikita mo naman kung paano magpaliwanag si ka-business, di ba? Kung paano siya pumuna. Na may kasamang o may halong pagpapaliwanag yung kanyang pagpuna. Kaya nangyari kasi dun sa pagpuna mo sa mga kapatid mong kagwang ay parang may halong pagmamalaki o pagmamayabang. Kaya hindi tuloy na iwasan ng mga viewers na masabing porke ikaw ang naunang kagwang o ang itinuturing na panganay na kagwang ay mayabang ka na nagmamalaki ka na, nagyayabang ka na. Ganon kasi yung naging dating, Bay, doon sa ginawa mong pagpuna doon sa mga kapatid mong kagwang. Kaya pati nga yung mga viewers ay nasaktan doon sa ginawa mong pagpuna, lalo na nga doon sa sinabi mo kay Bornok habang kumakain, na napansin ng mga viewers na ito si Bornok nung masabihan mo ng ganun ay talaga nagmadaling kumain. Parang kasi siyempre medyo napahiya din yung tao eh. Dahil nga nasita, siyempre. Pero alam naman natin kasi na yung si Bornok, pagkakadating talaga diyan sa ka-business house, ay kumakain muna yan bago magtrabaho. Tapos isa pa, Bay, yung naging pagpuna mo dito kay Kenneth at kay Tangkad, yung sinabi mo na napapansin mo dito kay Kenneth at kay Tangkad na walang pagkukusa. Dapat kasi yun, Bay,
yung mga ganong usapin, dapat yun ay kinokomprontan mo sila ng personal. Yung kinakausap mo sila ng personal. Sa kanila mo mismo harap sasabihin. Hindi yung sasabihin mo nang hindi nila rinig. Oo, mapapanood naman at mapapanood nila yan. Kaya lang kasi ang magiging dating doon, kahit sinabi mong hindi mo naman sinisiraan ito mga bagong mong kasama, ay ganun yung magiging dating kasi ba eh. Pero kung yung kinausap mo ng personal, sinabihan mo na, uy, magkusa naman kayo. Kumbaga mag-inisyatiba naman kayo. Yung hindi nyo na kailangang utusan. O maaaring maraming beses nyo na sinabi yan sa kanila. Pero mas maganda pa rin ba kung sasabihin mo yun ng harap-harapan. Yung rinig nila at nandun mismo sila sa harapan mo. Para hindi magmukhang sinisiraan mo sila. Kahit pa yung sabihin mo dyan sa harap ng camera na hindi mo naman sila sinisiraan. Ganun kasi yung magiging dating yan ba eh. Kasi nga sinabi mo yan nang hindi sila kaharap. Mas maganda yung sitahin mo sila ng harapan. At sa tingin ko mas mauunawaan nila yon. Hindi naman sinasabi kong masama yung ginawa mong yon o sinisiraan mo talaga sila. Hindi. Kaya lang ang magiging dating kasi nun bay, doon sa mga viewers na makakarinig nun o doon sa makakapanood nun, ay talagang sinisiraan mo lang sila. Yun lang yun bay. Kaya dapat kaunting ingat din bay. Lalong-lalo na nga sa pagbibitaw ng mga salita. Kaya tama din yung sinasabi ng mga viewers doon sa kanila mga komento na bago ka magbitaw ng salita ay mas maganda muna kung pag-iisipan mo muna ng maraming beses. Dahil minsan yung salita natin na kahit wala tayong intensyong masama o intensyong makasakit ay makakasakit yan sa paraan ng pagde-deliver natin. Bagamat sa bahagi ko by papaya ay masasabi ko nauunawaan kita. Dahil marami na rin ako nakasamang Bisayang katulad mo. Na alam ko na pag ang Bisaya ay nagsalita, matigas talaga yan. Matigas man Nagalog ang Bisaya. At minsan talaga, kung hindi ka sanay sa mga pagsasalita o sa pag-deliver ng salita ng Bisaya, medyo masasaktan ka. Dahil kala mo, kinagagalitan ka, yung pala, binibiro ka lang, ganon. O di kaya pinapangaralan ka lang. Pero kung papakinggan mo sila, doon sa pagdi-deliver nga ng salita nila, ay kala mo sila'y galit. Ganon magsalita yung mga Bisaya, lalo na nga yung mga nakasama kong Bisaya, mga ganon silang magsalita. Pero kasi bay, lagi nating iisipin, ay hindi naman lahat na makakarinig sa atin ay Bisaya eh. Lalo na nga't nandiyan ka sa vlog. Hindi lahat na makakarinig ng pagde-deliver mo ng salitang yan o na lahat ng sasabihin mo ay may kasanayang makipag-usap sa Bisaya. At mauunawaan yung paraan ng pagde-deliver mo ng salita. Maaaring yung mga kasama mo dyan sa mga kagwang, yung mga kapatid mong kagwang, ay nauunawaan ka na dahil matagal ka na nilang kasama. Pero yung mga viewers ba, huwag mong kakalimutan yun. Na yung mga viewers ay araw-araw nyong kasama. Araw-araw yung nanonood ng mga vlog ni Ka-Business. At karamihan sa kanila ay maaaring hindi ka maunawaan sa paraan nga ng iyong pagde-deliver ng salita. At yan nga yung nangyari. Kaya majority ng comment dito sa comment section ni Ka-Business, dyan sa vlog mong yan, ay kalimitan ay negatibo laban sa'yo. Kasi nga nasaktan sila eh. Nasaktan yung pandinig nila doon sa mga binitawan mong salita, doon sa mga kapatid mong kagwang. Maging yung damdamin nila bay, maging yung damdamin nila ay nasaktan. Dahil nga doon sa deliver mo ng salita mo dyan sa mga kapatid mong kagwang, doon sa ginawa mong pagpuna dyan sa mga kapatid mong kagwang. Doon pa na sa umpisa eh, doon sa sinabi mong re-reltokin mo yung mga kapatid mong kagwang, doon pa lang bay sa salita mong yun
ay alam na ng mga viewers na hindi ka nagbibiro. Na ang bawat binitawan mong salita sa mga kapatid mong kagwang ay totoo. Galing sa'yo. Hindi yung biro. Bagamat minsan ay tumatawa ka habang ikinagsasalita, pero yung nilalaman ng sinasabi mo ay totoo. Yun yung sinasabing birong totoo. At medyo masakit yung dating nun, bay. Medyo masakit. Pwede mo naman kasing sabihin yun sa ibang paraan ng pagsasalita. Yung bang tipong hindi sila masasaktan. Lalong-lalo na nga yung mga viewers. Katulad nga halimbawa ng ginagawa ni Ka-Business. Na bagamat mahaba yung kanyang pagpapaliwanag, pero tinitiyak niya na hindi masasaling ang damdamin ng kanyang sinasabihan. Hindi masasaling ang damdamin ng kanyang kausap. Kahit pa pinapangaralan niya yung kanyang kausap, pero hindi ito maghihinanakit o magtatampo sa kanya. At bagkos ay mauunawaan yung sinasabi niya kung sino man yung kanyang kausap o kung sino man yung kanyang taong pinupuna. Ganun magsalita si Ka-Business. At pwede mong gayanin yun, bay. Pwede mong gayanin. Para hindi ka makasakit ng tao at hindi ka din makasakit sa damdamin ng mga viewers. Dahil, bay, kung naunawaan ka ng mga kasama mo o ng mga kapatid mong kagwang doon sa pinagsasabi mong yon, pero yung mga viewers, bay, malinaw na hindi ka nila naunawaan nun. At higit sa lahat, ay hindi nila nagustuhan ang iyong mga tinuran sa mga kapatid mong kagwang. At bay, hindi masama mag-sorry. Hindi masamang humingi ng pasensya sa mga viewers. Dahil tapatan tayo, bay. May hindi talaga maganda o hindi talaga maganda yung dating nung ginawa mong pagsita o pagpuna doon sa mga kapatid mong kagwang. Hindi maganda yung pagkakadeliver mo doon ng salita. Bagamat tama, sabi ko nga, bagamat tama, nasitahin mo sila dahil nga may nakatinggang gawain habang sila ay banding-banding yan, nung hindi sila gumagalaw, paupo-upo lang, yung iba pahiga-higa lang. Tama yung ginawa mo, sinita mo sila. Dahil nga nakatenga yung gawain doon sa labas. Kaya lang ang malinaw dito, bay, ang hindi tama dito ay yung pagdi-deliver mo ng iyong salita. Yun lang, bay. At sana sa susunod ay pag-aralan mo na kung paano sila kakausapin o pupunahin nang hindi masasaktan yung mga viewers. Kasi hindi lang sila yung nakakarinig na sasabihin mo, bay. I-consider mo din yung mga viewers. Alalahanin mo, bay. Nasa sa isang community lang tayo. Ang Ka-Business community. At yung mga nagsalita sa iyo na negatibong yan ang mga nag-comment na yan na negatibo. Bahagi yan ng Ka-Business community. At kung itatama mo yung iyong attitude, lalo na nga sa pagde-deliver ng salita, ay malamang sa malamang yung mga salita o nag-comment na yan na negatibo sa iyo, ay hindi malayo maging supporters mo pa yung mga yan. At isa yan sa tutulong sa yung paglaki ng channel. Basta tanggapin mo lang kung ano yung pagkakamali. At hindi lang basta tatanggapin, kundi iwawasto mo din yung iyong pagkakamali. Mahirap naman kasi na sasabihin mo tanggap mo yung iyong pagkakamali, pero hindi mo naman iwinawasto yung pagkakamali. Mahirap din naman yun. Mas maganda kung habang tinatanggap mo yung pagkakamali ay nagwawasto ka sa sarili mo. At para naman doon sa mga viewers na nagalit dito kay Bay, o siguro kung di man nagalit ay nagbigay ng opinion na mali nga itong ginawa nito si Bay, sana naman po ay medyo hinay-hinay din naman doon sa pagbibigay natin ng komento laban dito kay Bay. At sana po ay iwasan na rin po natin
na ikumpara yung ibang kagwang dito kay Bay. Kasi marami ako nabasa din na buti pa si Intoy pag nagbablog ay ganito, mas maigi pa si Intoy kaysa kay Bay. Si Intoy pag nagdi-deliver ng salita, walang nasasaktan. Lagi po nating iisipin mga ka-business, mga kapapi, na magkaiba po ng personalidad itong si Intoy at ito si Bay Papaya. Kung si Intoy man ay malumanay magsalita o magbigay ng instruction dito sa mga kapatid nilang kagwang, wag po natin ikumpara ito isang Bay Papaya. Unang-una po, magkaiba po sila ng kinalakan. At maaaring magkaiba sila kung paano mag-deliver ng salita. Okay na po yun na napagsabihan natin si Bay na sana naman wag ganon ang pananalita nito si Bay. Okay po yun. Okay po yung pangaralan natin ng pangaralan si Bay para matuto. Pero yung ikumpara po siya dun sa ibang kagwang katulad niya po kay Intoy, wag naman po. Wag naman pong ganon. Dahil sinasabi din naman po yan ni ka-business na may pagkakaiba sila ng personalidad. Ganon po yun. Wag po nating hanapin yung kalakasan ng isa para doon sa kabilang kagwang o doon sa ibang kagwang. May kanya-kanya po yung kalakasan at may kanya-kanya din yung mga kahinaan. Hindi po sila pare-pareho. At mas maganda po siguro kung ang babanggitin natin sa kanila ay kung ano na lang yung kanilang kahinaan para kanila maitama. Para yung kanilang kahinaan ay kumbaga sa balang araw ay maging kalakasan din nila. Maging tulong na po natin sa kanila yung ating pagpuna. At para naman sa iyo, Bay, sabi ko nga sana naman ay hindi mo masamain yung ginawang pagpuna sa iyo ng mga viewers. Bagkus ay gawin mo yung motivation para yung sarili mo ay mas maiangat mo pa. Dahil alam mo ba, yung mga ganyan negatibong salita, hindi naman nila masasabi yan o hindi nila may comment yan kung wala silang nakita. Dahil alam mo ba, habang ako'y nagbabasa ng comment section, hindi bash eh. Hindi pambabash yung sinasabi nila. Kundi isang paalala sa isang Bay Papayang medyo napalabis yung paninita doon sa kanyang mga kapatid na kagwang. Yun yung nakikita ko doon, Bay. At sabi ko nga, hindi masama yun. Nahalip na tingnan mo siya sa negatibong aspeto, ay mas gawin mo siyang motivation. Gawin mo siyang positibo. At mula doon sa mga negatibo nilang komento, ay kunin mo yun. Kunin mo yung lahat ng yun. Pag-aralan mo lahat ng negatibo nilang kinomen. At sigurado, Bay Papaya, may matututunan at matututunan ka sa bawat komentong yun sa'yo. At sabi ko nga, ay dapat yung tingnan mo sa positibong aspeto at gawin mo motivation. Para po mga ka-business, mga kapapi, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakasubscribe yan sa Muntikon channel, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga ini-upload na video. At yun, bago po tayo tuloy ang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo, Ma'am, at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po, Ma'am. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Ma'am, shoutout po at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po, Ma'am. At ganon din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo, sir.
At shoutout din po dito kay Boss Wakiwak TV. Shoutout sa iyo, idol. At ganon din po dito kay Papa Sundot. Shoutout po sa inyo, Papa Sundot. At ganon din po dito sa magigiting na kagwang nito si Ka-Business, na sila Kagwang Intoy Official. At ito nga po sa controversial ngayon, na ito si Kagwang by Papaya Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bogi Official, Kagwang Bong Official, at Kagwang Damulag Official. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre ganun din po dito sa aking mga kasama reactor, na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Ma'am Fleurs Channel, MK Inday Okray TV, Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo lahat. At muli po ay maraming salamat po, and God bless po sa inyo lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papaano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit papaano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.